Kung Kristiyano ka, hindi ka lalabag sa utos ng gobyerno kung Kristiyano ka. Sabi sa Biblia, 2 ng unang Pedro, versikulo 13, kapatid na Daniel. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Utos ni Kristo yon, kapatid. Sa mga Kristiyano, pasakop kayo sa mga palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Palatuntunan ng tao yon, ha? Pagka tinutugtog yung pambansang awit. Alam, masama na kumanta ka para sa bandila ng Pilipinas. Masama ba yon? Hindi naman masamang sumunod tayo sa palatuntunan ng tao. Alang-alang sa Panginoon, sabi ng Biblia. Alang-alang sa Diyos. Gusto kasi ng Diyos na tayo pasakop sa batas para mabuhay tayong tahimik at payapa. Huwag tayong pag-usigi ng batas ng tao. Sa unang Timoteo 2, ganito ating mababasa sa versikulo 2. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Papasakop tayo sa mga hari, sa lahat ng nasa mataas na kalagayan para mabuhay tayong tahimik. Kasi kung hindi ka naman papasakop, uusigin ka ng batas, ikukulong ka, di ba? Para mabuhay tayong tahimik, kung Kristiyano tayo, tinan mo nga si Maria at si Jose. Nagpasakop sila sa Imperyo Romano 2:1 ng Lucas. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya, na kasalukuyang kagampan. Si Maria kagampan, pero nung mag-utos yung emperador ng Roma na si Cesar Augusto, na patala ang mga tao para makunan niya ng buwis, kahit kagampan si Maria, naglakbay sila papunta sa bayan ni David sa Bethlehem. Kaya nga si Kristo doon pinanganak sa Bethlehem Kasi doon na dinatna ng panganganak si Maria, makasunod lang sa utos ng emperador ng Roma na si Cesar Augusto. Sumusunod ang mga lingkod ng Diyos nung araw. Basahin natin ang Biblia sa 13 ng Roma. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Bawal sasalangsang tayo sa kapangyarihan, sapagkat yung mga kapangyarihan binigay ng Diyos yan. Hindi pwedeng iligtas ng magulang ang anak. Bawat isa sa atin ay magtatrabaho para sa ating sariling kaligtasan. 14:20 ni Ezekiel. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila magliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Kahit na matuwid na tao si Noe, matuwid na tao si Daniel, matuwid na tao si Job, wala silang kapangyarihang magligtas ng kanilang mga anak. Kailangan yung mismong anak nila matuto rin ng katuwiran, sumunod din sa Diyos. Hindi naman po pwede kung yung magulang mo matuwid, ikaw naman walang hiya, ligtas ka rin. Hindi ganon. Bawat isa sa atin, individually, mayroon tayong sagutin sa Diyos. 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakaasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya,
at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Kanya-kanya tayong kargo sa Diyos, kapatid. Yung kargo ng anak, hindi pwede sa ama. Yung kargo ng ama, hindi pwede sa anak. Kanya-kanya yun. Kaya hindi tama na paniwalaang kung ligtas na yung magulang, ay ligtas na ba pati mga anak. Mali yun. Ang Diyos hindi nagbibigay ng problema sa tao. Tayo ang gumagawa ng problema natin. Halimbawa, ikaw kain ka ng matamis. Madya-diabetes ka. Sino gumawa ng problema? Ikaw. Marami ka namang makakain. May mapait, may matabang. Gusto mo puro matamis. Gumawa ang Diyos ng pipino. Maganda yon. May insulin yon. Hindi ka madya-diabetes pag kumakain ka ng pipino. Ampalaya. Pag kumakain ka nun, hindi ka madya-diabetes dahil pampababa ng blood sugar yung ampalaya. Ang gusto mong kainin ay puro ice cream. Pagka nagka-problema ka ngayon sa diabetes, sino may gawa? Ikaw, hindi ang Diyos. Kung susunod tayo sa Diyos, ang gusto ng Diyos, tinuturuan niya tayo ng karunungan. Itong buwan na ito, halimbawa, mauuso yung pakwan, mumura yung pakwan, makakakain kang pakwan. Pag namura yung mangga, makakain kang mangga. Iba-iba ang nauuso. Pag nauso yung kasoy, makakakain ka ng kasoy. O, pag nauso yung duhat, nakakakain ka ng duhat. Mura kasi yun, yung duhat, gamot sa sakit sa bato. Yung kasoy, gamot sa sakit sa bato. Pampatibay ng bato. Yung pakwan, pampalinis ng bato. Pag nauuso yung mga bawat umuuso, ibig sabihin ng Diyos, kaya uso ngayon niya, kumain ka niyan. Kumain ka niyan, halimbawa, bago magtaglamig, bago mag-Disyembre, mauuso ngayon yung mangga, mauuso ngayon yung, dyan sa Pilipinas, mauuso yung maaasim, no? Mga santon, may mga vitamin C kasi yun Ihahanda ka sa lamig para wag kang masipon. Ganun ang Diyos na lagi niyang inihahanda ang tao para humarap sa buhay. Hindi siya ang gumagawa ng problema at hindi siya ang nagbibigay. Tayo ang nagbibigay ng problema sa ating sarili kung minsan. Ngayon, bakit kamo mayroong mga tao na bawa, kayang lutasin ng taong problema? Bakit ang ibang tao mahantong sa pagsususay? Kasi, siguro una, makitid ang isip. Ayaw niyang humiling sa iba ng tulong. Meron naman siguro, parang natatakot siyang harapin yung totoo. Ngayon, yung mga nagpapakamatay, wala silang courage. Duwag silang harapin ang problema. Kaya nagpapakamatay sila. Salamat naman sa Pilipino. Hindi tayo mga duwag Bihira lang naman yung Pilipino nagpapakamatay. Ang Pilipino kahit hirap na ang buhay, hindi nagpapakamatay. Compare mo sa ibang bansa, sa Australia, sa India, konting problema lang nagpapakamatay ang tao. Meron nga walang problema, nagpapakamatay. Yung mga suicide bomber, di ba nagpapakamatay? Wala namang problema yun. Maraming pera yun. Ba't nagsusuicide bomber? Maraming klase ng tao nagpapakamatay. Ang isa sa dahilan yung wala na siyang pag-asa o kaya takot siyang humarap sa totoo o kaya ayaw niyang mapahiya, nagpapakamatay. Halimbawa, mayroong babae na buntis siya, may asawa siya, nasa abroad. Mahahalata siya na hindi asawa niya nakabuntis, nagpakamatay. Yun yung mga dahilan kaya nagpapakamatay ang tao. Pero hindi dahil sa binigyan tayo ng Diyos ng problema, hindi natin kaya lutasin. Sa Biblia, kung meron man dumadating, kaya mo yon. 13 ng unang Korinto. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang Diyos hindi nagbibigay sa atin ng higit sa ating makakaya. Kung ano yung dadating sa'yo, makakaya mo yun. Kung anak ka ng Diyos, makakaya mo yung dumadating sa'yo. Tutulungan ka niya. Kaya lang yung iba, walang paniniwala sa Diyos. Kaya nagpapakamatay. Panalangin mo yung iyong pamilya,
mga anak, yung asawa mo, panalangin mo sila. Unang-una sa lahat yun eh. Kasi ang makagagawa ng pagbabago sa isip ng tao, pati puso, ang Diyos. Pag nakikita ng Diyos na taimtim kang manalangin at taimtim kang humihingi sa Kanya, sumusunod ka sa Kanyang kalooban, napakadaling bagay sa Diyos na baguhin ang isip ng asawa, mga anak, pamilya, para makakilala sila ng totoo. Pangunahin yun. Ikalawa, yung mabuting pakikisama sa pamilya, no? Pagpapakita ng lalong matinding paglinga, pagmamahal, pag-ibig, pag-aalaala, kasi ang tao kasi tumitingin ko minsan, hindi lang dun sa aral, tumitingin din sila sa epekto ng aral sa tao. Gaya nung sinasabi doon sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 1. Basahin natin. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. Ugali ng babae, nakakahikayat yun sa lalaki kahit walang salita. Kung ayaw nilang tumalima sa salita, mahikayat sila sa magitan ng ugali ng asawang babae. Mahikayat yung lalaki. Baliktarin mo sa kaso mo. Pwede mong mahikayat yung babae kasi ikaw ang lalaki. Pwede mo